Narito na ang pinakahihintay na spoiler para sa Kabanata 72, at ako'y magpapauna na, ang nilalaman nito ay tiyak na magdudulot ng lungkot sa iyo. Ngunit huwag kang mag-alala, dahil may kapalit itong pananabik na hindi mo inaasahan. Sa kabanatang ito, makikita natin ang isang nakakagulat na pag-usbong ng mga pangyayari, tila dalawa na ang pambato ng sangkatauhan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, taren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 92 Spoilers. Magingay mga taga-suporta ng pambato ng sangkatauhan. Buti na lang at mali ang aking obserbasyon, akala ko'y naputol na ang braso ng mandirigma ng humanity. Sa paglabas ng mga spoilers, isa ako sa mga natuwa dahil sa wakas, makikita na natin ang backstory ni Soji Okita. Sa panel na to, makikita natin si Isami na seryosong nakikipag-usap sa batang Soji, na para bang nagbibigay siya ng payo. Habang patuloy na nagkukwento si Isami, mapapansin ang ngiti sa kanyang mukha. Sa sumunod na eksena, binuhat niya si Soji at pinasan sa kanyang balikat, at hindi mapagkakaila na labis na ikinatuwa ito ng bata. Ang kanilang masayang pagsasama ay kitang-kita sa kanilang mga ngiti at kilos. Ngunit sa susunod na bahagi, masakit sa mata ang ating masisilayan. Makikita natin si Soji, na ngayon ay payat na at hirap na sa pagtakbo, humahabol sa kanyang mga kasamahan. Nang mapalingon sila, doon natin nakita ang tumayong ama ni Soji, si Isami, na tahimik na lumuluha habang nakatingin sa kanya. Mukhang hindi na isinama si Soji sa kanilang misyon dahil sa kanyang malubhang sakit, ngunit naiisip ko rin na baka ito na ang huling sandali na magkakasama sila dahil mukhang hindi na sila makakabalik pa. Ang pinaka-epic na bahagi ay nang nagdesisyon silang huwag nang lumingon pabalik, kahit alam mong sobrang bigat na sa kanilang damdamin. Sa totoo lang, sa panel na to, iniisip ko na lumuluha rin ang mga kasamahan ni Soji, ngunit kailangan nilang tiisin upang hindi makita ni Soji ang kanilang kalungkutan. Isasagad na natin ang lungkot sapagkat sa manga ng Shinsengumi Requiem lalo pang pinaitindi ang lungkot nang ipakita kung paano iniwan si Soji ng kanyang ate dahil sa sobrang takot sa kanya, at kung paanong walang nagmalasakit na alagaan siya, sa tingin ng iba ay isa siyang halimaw. Pero may isang tao na nagpakita ng malasakit, si Isami. Walang takot si Isami, bagkus, isang ngiti ang kanyang ipinakita nang iuwi niya si Soji. Ipinahayag pa niya sa kanyang ama na aalagaan niya ang bata, at dito na bumuhos ang luha ni Soji Okita dahil sa unang pagkakataon, may nagmalasakit sa kanya ng totoo. Buti na lang at hindi na ito isinama pa sa backstory dahil mas lalo ka pang mapapaiyak. Sa sumunod na eksena, babalik na tayo sa bakbakan, dahan-daang hinubad ng pambato ng sangkatauhan ang kanyang nagkapunit-punit na damit, handa pa ring lumaban kahit halos kalahati ng kanyang katawan ay labis ng napinsala. Sa kanyang pagbabalik tanaw, tila may kinakausap siya, ngunit ang usapan ay malabo, na parang kausap niya ang kanyang sarili. Biglang nagkagulatan na nang lumitaw ang dalawang sword demon. Ang nasa kaliwa ay mas mukhang demonyo, samantalang ang nasa kanan ay mukhang kalmado. Dito na isiniwalat ang isang malaking lihim, mayroon palang inner demon ang pambato ng sangkatauhan, isang lihim na matagal na niyang itinago. Ito ay nakausap ni Soji sa mga huling yugto ng kanyang buhay. Wala pang opisyal na translation para sa manga, ngunit upang maging malinaw, minsan nang lumabas ang inner demon na ito upang iligtas si Soji at ang kanyang ate nang muntikan na silang mapatay ng isang bihasang baliw sa paggamit ng katana. Ang kaganapang ito ay nakasaad sa manga na Shinsengumi Requiem. Nang papatayin na sila, bigla na lang naaga ng walang kamuwang-muwang na batang Soji, na hindi marunong gumamit ng anumang sandata, ang katana ng baliw at tinodas niya ito ng walang kahirap-hirap. Bumalik ang kanyang ulirat nang pigilan siya ni Isami, at agad niyang kinamusta ang kanyang ate upang tiyakin kung siya'y ligtas. Sa kabuuan, mas magiging matindi ang laban kung mag-takeover ang demonyo ni Soji, ngunit mas lalakas pa siya kung magkaisa sila ng kanyang inner demon. Ang karanasan ni Soji, dagdag pa ang buong lakas ng kanyang inner demon, ay tiyak na magbibigay ng kamangha-manghang resulta. Gayunpaman, kulang pa ang ating kaalaman dahil hanggang ngayon, wala pa tayong alam kung ano ba talaga ang kapangyarihan ng kanyang Valkyrie at kung sino ito. Subalit malamang ay ipakikilala na ito sa Kabanata 72. At kung napaiyak ang ilan sa backstory ni Soji, hindi rin magpapahuli si Susanoo, ang Sword God. Iniwan niya ang marangyang buhay sa kalangitan, at ngayon, sa wakas, nagbunga na ang kanyang sakripisyo at walang humpay na pag-ensayo. Siya'y nakatagpo ng karapat-dapat na katunggali at naantig siya matapos makita ang fighting spirit ni Soji Okita. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad.
Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!